on, lift up a shout of praise tonight! Po ang Lord po, kung tingnan po natin yung buhay ni Jesus nung simula nung siya ay nagsimulang magministeryo, hindi po siya, wala po siyang panahon sa mga bagay ng mundo. O ang kanya lang ang ginagawa po ni Kristo ay iligtas yung mundo, pero hindi po siya nakikiayon sa takbo ng mundo. Kaya ang buhay niya, makikita po natin, pagkatapos po niyang iligtas yung mga tao na sobrang dami, pag-atras po niya, sa Lord lang po. Siya yun lang yung priority niya. Dalawang bagay lang. So, hindi na po siya nakikipagkitukan doon. Praise God. So, purihin ang Panginoon at talaga pong napakahalaga po na hindi lang naman sabi nga maraming ang mga born again na talaga pong silang pong lahat ay nakatanggap na po lahat sa Panginoon. Dahil siyempre, pag yung mga born again, yung mga iba ay umaawit na, tumutugtog na, tapos talagang nagpapagamit na po, tumatayo na po sa pulpito. Pero ang sabi po ng Biblia kasi, na sabi nga ni Kristo na kailangan manatili po tayo sa Kanya para mamunga tayo. Hindi naman porket na tumatayo po yung mga tao, nangaral yung mga tao ng salita ng Lord, ay makita na po sa kanila yung bunga. Yun pong mga ganun, mga pangangaral ng salita ng Diyos, mga pag-evangelize po, ay bunga lang po yan nung lalim, kung gaano kakalalim sa Lord. Ngayon po, ang pinakamahalaga, pinakatumbok po, para mamunga po ang isang Kristiyano, kailangan po mananatili po sa Panginoon. So, paano naman po tayo mananatili sa Panginoon? Ito po yung, meron po talagang mga sikreto para hindi po sapat na sasabihin natin, manatili tayo sa Panginoon, para po tayo ay mamunga. Meron po mga sikreto dahil po ang kalakalan po ng mundo at ang buhay na makalangit ay magkaiba po talaga. Pagdating po sa espiritu ay mortal po itong magkaaway, hindi po talaga magkasundo. Dahil ang buhay na makalangit ay iba po ang pamamaraan, iba po ang buhay na makamundo. So maliwanag po na kapag nasa makalangit po ang isang tao, ay yun pong kanyang buhay, ay talagang yun pong kanyang mga pagmimithi, pangarap, at saka po kilos, pananalita, lahat ng mga pangangailangan, lahat ng kanilang mga yung bang mga minimithi talaga ay puro makalangit po. Meron pong isang lingkod ng Diyos na nagsasabi na nung siya po ay nasa mundo pa, nabuhay pa po siya sa kamunduan, yung pong kanyang kaisipan ay puro mundo. Kung ano po yung uso, ano po yung layaw ng mundo, yun po yung kanyang sinasabayan. Kahit saan po siya makakarating, basta't sinasabayan po siya yung layaw po ng kanyang isip, kanya pong gusto. So wala po ang Lord doon. Sabi niya, kahit saan daw po siya makakarating, pupuntahan daw po niya yun dahil yun po yung buhay ng mundo. Pero nang siya po ay nasa Lord na daw, sabi po niya, ay bigla daw nagbago yung kanyang panlasa sa mundo, napalitan po ng pagnanasa at pagmimithi ng mga makalangit na bagay daw po. Saka po, nagulat daw yung mga taga-mundo. Bakit daw ganun? Kasi ako nga rin, nagulat yung mga taga-mundo. Sabi ko, naman, sinala naman papansinin mo, papainumin ka. Ay, hindi nga pwede. Diba? So, hindi talaga pwede. Nag-iba po. Pati yung pananamit ko, nag-iba, yung pagkain, yung ko sa mga pagkain, yung mga paanyaya, nag-iba po lahat yan. Dati, hindi po ako nagsusot ng mga ganito. Ayaw ko po, gusto ko maong t-shirt. Pero ngayon pong kay Kristo na ako, natutunan ko pong magsuot ng ganito. Kasi, ito po yung, kumbaga, talagang
tayo pong mga Kristiyano nga, tayo po nakikita po nga po si Kristo sa atin nga po. So dati po ay lagi po akong naka-jersey. Tapos lagi po akong pag gusto't mga kung anong gusto kong bumili ako ng gamit, hindi ko tinitingnan kung anong mga tatak. Basta tinignan ko lang yung kulay, okay na. Tapos kung anong mga sa mga anyayaan ako kahit saan, sama lang ako ng sama. Wala akong pakialam. Pero kapag pala natutunan ko din po na kapag pala na kay Kristo po ang isang tao, yun po ay yung buhay ni Kristo, dahil si Kristo na nga po namatay tayo po ay namatay na nga po sa kasalanan at si Kristo na po yung nabuhay sa atin. So, lahat po yan nagbabago kasi si Kristo po ang magbabago sa atin. Kaya nga, ang sabi po ni Kristo ay manatili po tayo sa Kanya para po magbubunga po tayo. So, yung bunga po, kung tingnan po natin, yung bunga ng Espiritu ay marami po, pag-ibig, yung mga kahinahunan, yung mga mapagtimpi, hindi magagalitin, marami po yung bunga ng Espiritu. So, siyempre po, ang Espiritu po na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, siya din po yung Espiritong ibinigay ni Kristo sa atin nung tanggapin po natin si Jesus Christ. Wala pong pinagkaibahan. So, meron na po tayong Espiritu ni Jesus, si Jesus na po ang nabuhay sa atin. Wala na po tayo sa mga kasalanan.